Ika nalulugod kong kilala ka nila. Mag-ingat ka sa mga likas sa pari. Bakit hindi ninyo ipagpatuloy ang inyong kasama? Gusto na! Hindi na! Pag walang galang sa aking ama! Ha? Kaya mo! Nasabi ko? Ay, puntod na may mga bulaklak. Sinunod ko na yun. Tinulog? Paalam. Jesus naman! Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pang-api. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. No limit ang here. Ano ang kayong sinilan na may kakapal na tupa? At galing sa iyong pinaroroonan! Minsan, hindi na ako maaaring masaktan pa! Nakikiusap ako sa'yo. Hindi mo na ang iyong bugtong nanak. Isama ang kasagot. Lubunsan na walang sisa ang aking buhay! Alamin ninyo ang kwento ng mga taga Santiago. Maraming malungkot, masungit, marami rin na nagsasaya, parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalyanalog ng binundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan, Pagpalain kayo ng Panginoon. Sus Mariosep, mag-antay kayo magbulagsak. Napakalaking tindahan ito. Ano yung tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi niya naalalahanin ang paggasta ng labis.
Nahahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasayahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biruan. Sa isang banda ay makikita si na Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego. Si Padre Sibila na kura ng Binundok, si Ginoong Laruja at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakamaingay sa kanila si Padre Damaso. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. 20 taon ako nagtiis sa pagdididil ng kanin at saging sa bahay ng San Diego. Ngunit, nang ako'y umalis, aba, iilang matanda at hermanos de Ceres na mga nakatin sa akin. Mga walang utang na loob. Huwag dahan-dahan kayo, Padre Damaso. Pagkat tayo ay nasa ilalim ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal lang hindi kinikilala ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Malayang-malayo na siya sa ganoong tao. Sigurado naman kung hindi kasing saklap ng nangyari sa inyo ang sa amin. Naku, sigurado yung sayang ka naman ng pera sa pagpunta dito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola at uuwi hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikanalulugod ko pong ipakilala sa inyo ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama doon sa Tiago? Siya po si Juan Crisostomo Ibarra. Nanggaling po siya ng Europa. Siya po ay aking sinundo sa kanyang mahabang paglalakbay. Ikanalulugod kong makilala kayong lahat. Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikanagagalak kong makita muli ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako. Tawad, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, iho. Ngunit, kailanman ay hindi ko naging matalik ang kaibigan ng iyong ama. Kung gayon ay ikaw palang anak na nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kaligayahang na ipagkait sa iyong amay mo kasi. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit ko makasama ang iyong ama. At masasabi kong isa siya sa mga tao kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri niyo ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa aking ama. Gayong ako nga ang kanyang anak ay walang kaalam-alam sa nangyari. Pagkaraan ay makikita si Ibarra na nakikipagkilala sa mga kalalakihan at kababaihan. Manabatin niyong gayahin ko ang tradisyon ng Alemanya na nagpapakilala sa bisita o wala siyang kakilala. Ikinagagalak kong makilala kayo lahat. Ako nga po pala si Juan Crisostomo Ibarra. Pinagagalak na yung makilala ang Crisostomo Ibarra. Kahit magaganda ang mga tao sa Espanya, ay wala pa rin tatalo sa kagandahan ng mga kababaihan sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil, dala mo rin ang iyong tibunan mula sa ibang bansa. Natigilan uli ang lahat ng may ipinahayag si Kapitan Tiago. Mga mahal kong panauhin, halina pumunta na tayo sa hapag. Handa na ang hapunan. Masayang nagsipuntahan sa hapag ang mga panauhin. Nag-alukan pa ng silya ang dalawang kura, kahit na parehas nilang gustong mapuo sa kaliwang kabisera ng mesa. Sa huli ay naupo rin si Padre Sibila sa silya na ikinasama rin ng loob ni Padre Damaso. Naupo na lamang siya sa tabi ng pari. Tinolang ipinahandaan ni Kapitan Tiago, gaya ng inaasahan. Nagpasahan na ng ulam. Ang mas pasaklap, puro leeg at pakpak ang natira kay Padre Damaso habang sa iba ay puro hita. Dahil sa sobrang inis ay humigop na lamang siya ng sabaw at dinurog ang papaya ng may malakas na tunog mula sa pinggan. At saka padabog na ibinagsak ang kubyerto sa tabi ng pinggan. Nang malapit nang matapos ang hapunan ay nagsalita si Ginoong Laruja. Ilang taong ka nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo.
Sa iyong 7 taon sa Europa, ay malamang nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay tila ang aking bayan ay nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang ating bayan kahit ako'y malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan ay hindi ko nakalimutan ang ating bansa. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Bukod sa inang Espanya ay wala na akong naibig pa kundi ang ating bayan. Kung gayon ay isa ka palang bulag na hangal, iho. Bakit ka pa nagsayang ng pera upang pumunta ng Europa kung wala ka nang nagustuhan? Ang iyon na pag-aralan ay alam din naman ng mga nag-aaral dito sa ating bansa. Senyores, huwag na kayong magtaka sa inaasta ng dating kuna. Ganyan din siya sa pakikitungo sa akin noong bata. Naalala ko tuloy, na dati ay dumadalo siya sa amin at nakikisama pag kumakain kasama si Ikay. Naku, nawit tanggapin niyo ang aking sinserong paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula sa Europa. Ngunit, kailangan ko nang lumisan pa at sana maunawaan niyo yun. Pupunta pa ako sa San Diego at may kikitain pa ako. Hindi ka na ba talagang magpipigilan umalis? Sana may hintay mo ang aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinihintay. Tawarin mo ako, Don Tiago. Ngunit, mahalaga ang aking kikitain ngayon. Muchas gracias. Walang naman, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos at sa iyong pagkalakbay. Pagkaalis ni Ibarra ay halata sa mukha ni Padre Damaso ang matinding inis tungkol sa buong araw. Nakita ninyo? Minsan ay napakasama na nagiging bunga ng pagpapadala ng iyong anak sa Europa upang mag-aral. Lumalaki lamang ang kanilang ulo at itinuturi ang sarili na mas mataas. Nawawalan sila ng galang. Kapitan Tiago, nasan nga pala ang nag-iisa mong dalaga na si Maria Clara? Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristya. Naroon na mga inchik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, sa umagang ito ay parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Mag-ingat ka sa mga lihim ng kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging isang aral sa iyo. Pagpatawad mo, sa buwari ko'y naging mahal niyo ang aking ama. Ngunit, sa aking pagkakabatid ay wala ko o ang aking ama ng mga lihim na kaaway. Madalas, ang sobrang kapanatagan ay ang nagdadala sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong amang si Don Rafael ay hindi siya makapaniwalang meron pala siyang mga nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan. Sabihin sa akin ang mga nangyari sa aking ama. Ngunit, bakit siya nakulong sa piitan? Ano ang naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong sandiyo. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang mabulok sa bulangguan sa bansang ito ay may tuturing na kapiyan. Ang iyong ama, gaya ng alam ng mundo, isa siya sa mga kagalang-galang na tao sa buong sandiyo. Ngunit kinainisan at kinamumuhian pa rin siya ng iba sa kanyang mga kababayan. Dahil sa kanyang kakaibang filosofiya mula sa nakararami. Pinapalagay ng kanyang mga kaaway na siya ay isang erihe at pilibustero. Mula sa pulpito ng simbahan ay kinakalat ni Padre Damaso ang ganitong mga pasanin kahit na walang pangalan iba. Mabas sa mga lihim niyang kaaway kasama si Padre Damaso. Mapapalaya na sana siya nung hindi mapatunayan sa tribunal ang kanyang kasalanan. Ngunit inakusahan siya ng iba pang mga salang hindi niya namang ginawa. Lumipas ang ilang taon at hindi pa rin malaman ang tunay na sakdal sa kanya. Naroong siya'y napasama sa ilang himagsikan ng tulisan
nangamkam ng bukid, isang erehe at filibustero, nagbabasa ng mga pahayagan mula sa Madrid, nagtatago ng mga liham at larawan ng mga binitay na pari at marami pang iba. Nagusot ang mga usapin. Sa wakas ay umiral din ang katwiran. Mapalalaya na siyang muli dahil sa kawalan ng ebidensya sa mga parata. Ngunit sa kasawiang palad, namatay ang ito dahil sa iyong magandang kondisyon. Nabulok siya sa bilangguan ng dahil sa kanyang mga kanyang. Matakot siya. Ngayon, alam ko na ang nangyari sa akin. Patawad ngayon, kailangan ko na pong mauna. Paubaya ko na lamang po kay Kapitan Tiago yung kapag nangyari yung kanyang ito. Diyos gracias, Teniente, sa pagbabahagi ng mga nangyari sa akin. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta na sa kwartelang Teniente habang sumakay naman si Ibarra ng kalesa at nagpahatid sa Fonda de Lala. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Panigurado nabusog ang bisita dahil sa dami ng handa. O siya, maiwan ko muna kayo mag-ama at mag-aayos pa ako sa kusina. Tila yata may bumabagabag sa iyong kalooban naman. Meron nga po ba? Walang anuman, Iha. Nagpapasalamat lamang sa Panginoon at binayaan niya tayo na maayos na buhay. Ngunit, sa wari ko'y, mas masaya sana tayo kung ang iyong ina ay hindi nawala sa atin na umaga. Papa, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Panigurado ay pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at binayaan ako na anak na katulad mo. habang nahihiga si Kapitan Tiago sa kanyang kama ay naiisip niya ang mga panahong lumipas. Naalala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan na nakalipas, ang pagsayaw nila ng asawa sa Obando upang magkaanak, na sinundan ng kanyang pagiging tatay kay Maria Clara. Nawala lamang ang saya sa kanyang muka nang maalala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap sa pagnganganak kay Maria Clara. O Pia, ang mahal kong esposa, naway makapiling ang lumikha ng iyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara nakaupo sa isang silyon, katabi ng isang bintana. Abala sa pagbuburda, bakas sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Mabaging Panginoon, tanghali na. Ano kayang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw, Tia Isabel. Magandang araw, Ibarra. Nandito po ba si Maria Clara? Nais ko po siyang makausap. Ah, nandito siya. Pasok ka. Kumusta si Bara? Don Tiago, magandang tanghali ho. Salamat naman at dumalo ko muli sa aming tahanan. Nais ko pong makita at makausap ang iyong anak. Abay, sige. Clarita! Nais ka makausap ni Bara. Isabel, sundin mo siya sa kanyang kwarto. At marahil siya ay nahihiya lamang. Sige, Tiago. Kaya naman dito ka sa piling ko, o dito ka lang, dito ka lang. Bumabagal ang ikot ng mundo kapag ika'y nariyan o aking tahanan. Oh, ayan na siya. Maaari na kayong mag-usap sa azotea. Kailangan mo ba ng mainom, Ibarra? Gracias, senyor, ngunit hindi na po kailangan. Maya-maya pa'y makikita na ang dalawang nag-uusap sa azotea. Ako
Ako'y pinagpala dahil tayo pinagkasundo upang ipakasal. Kung hindi na ako makakahanap pa na katulad niyo. Napakalakas ng iyong dila, Chrysostom. Siguro dahil dyan inabihag mo maraming kababaihan sa bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Kaya ba't pa ako maghanap pa ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwalang sinasarama mo yung mata pagdating sa ganda ng ibang dalag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroon sa taong susuri ng maganda. At ang aking puso ay sinasabi na ikaw lamang ang aking minamahal. Patawad, aking sinta. Ngunit kailangan ko na lisanin ang iyong piling. Bukas ay Todos los Santos. Kailangan ko pumunta doon upang maghingi ng tulong sa isang tao. Naiintindihan ko rin. Naway, makapaglakbay ka ng ligtas sa puso. Paalam, aking minamahal. Tignan mo na matabang ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo naman sabi niya? Hindi ka pa naman nakaranas ng pag-ibig, hindi ba? Hay nako, Tiago. Tigil-tigilan mo ako dyan. Hindi naman ako manhid sa mga dating manliligaw. Sarita, kung ikaw ay nababagabag, magtulis ka ng kandila kaysa naroke at sa nakapangin. Siguradong, gagabayan nila si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Kinaumagahan, alis sina Tia Isabel at Maria Clara. Nang makasalubong nila si Padre Damaso na papunta sa kanilang bahay. Magandang araw po, Reverencia. Magandang araw din, Isabel. Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo ah. Saan ang inyong tungo? Pupunta lamang po kami ng Bieterio, Padre, upang kunin ang mga natitirang gamit ko sa kingdom. O bueno, kakausapin ko lamang ang iyong ama. Naway ligtas kayo makapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Tignan na lang natin kung kaninong kahilingan na masusunod. Santiago? Santiago! Padre, ano ang sadya niyo? May nais na ako sabihin sa inyo. Tuwang tayo sa lugar kung saan hindi tayo maririnig. Sige po. At nang matapos ang pag-uusap nila, Tandaan mo na mabuti ang mga sinabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naintindihan ko, Padre. Masusunod ang inyong kahilingan. Bueno, aalis na ako. Sabi na nga ba, ang kahilingan ko rin ay may susunod. samantala sa San Diego ay abala ang mga sepulturero sapagkat bukas ay Todos los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Uy, sa ibang araw tayo magukay. Bago-bago pa yung mga yan, oh. First mo bago mo ngayon. Ha? Tignan mo nga. May dugo pa ang buto at ang buhok. Ano ka naman mga sailor? Kung ginawa ko. Yung isang bakay, 2 araw pa lang naililipin. Ba't dilipin ko bin noon? Umuulan. Matay pa yung ilaw ko nun, ha? Nakakakilabot naman yung mga sinasabi mo. Ano ba mga pa ako sa ataol? Kaya nakalabas yung kalating katawan ng bangkay. Saksakan ng baho yung bangkay nun. Namatay pa yung ilaw ko nun. Ha? Bakit mo nagawa yun? Bakit may inukay yung mga pangkay? Ano ba? Di yung sa akin ng kurang malaki. Ulibig ko sa libigan na mainchik ng bangkay na inukay ko. Pero hindi ko nagawa yun kasi sobrang lakas ng ulan. Dahil sa Todos los Santos noong araw na yun, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama. Bumibini, Ano po yung senyorito? alam niyo ba kung nasaan ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinaniman ko ng alamang adelpa at nilagyan ko ng malaking krus upang hindi ko po tumakalimutan. Sige. Maaari mo ba akong dalhin doon? Nakalipas na ang ilang oras
ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Akala ko ho ba alam niyo kung saan nakalagay ang puntod ng aking ama? Depensa po, senyorito. Alam ko, yun po talaga iyon. Subalit, hindi ko maintindihan bakit tayo nawawala. Ayun oh, alam ko, dyan siya nakalibing. Kung ganon, magtanong ka kung ba't ganito ang puntod. Mawalang galang na po. Nakita niyo po ba ang malaking cross sa puntod ng pangalan niya ay Don Rafael Ibarra? Ay, puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na yun. Sinunog? Oo, inuutos sa akin yun ng kurang malaki. Bakit niyo naman sinunog? Kung ganon, hinukay niyo ang bangkay na aking ama. Saan niyo yung dinala? Inutos siya sa akin na ilibing ko sa libingan ng mga intik. At ginawa mo yon? Hindi ho. Malakas po kasi ang ulan nun at saka mabigat ang bangkay. Kaya nilagay ko muna sa tabing ilog. Pasensya na po, senyor. Patawad po. Sige, salamat. Sige ho, salamat. Sa sobrang sakit ng nadama para sa ama, ay hindi na napigilan pa ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi na niya kaya, ay mabilis siyang tumalikod at tumalis. Sa kanyang daan pauwi, ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tiningnan siya ng masama ni Ibarra. Hinila ang kanyang suot na sutana at kinausap. Ikaw! Ikaw ba ang gumawa ng kalapastanganan sa aking ama? Sumagot ka! Kung ano man iyon sinasabi mo, ngayon pa lamang, sinasabi ko na sa iyo na wala akong kaalam-alam dyan. Kung hindi ikaw sino? Sigurado akong hindi ako ang iyong hinahanap dahil dati pa lang napalitan ko ng kura si Padre. Patawad po, Reveresa, sa nagawa ng aking Senyor Ibarra. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad ko na siya. Ngunit naintindihan ko naman ang sinapit niya. Nawa, gabayan siya ng may kapal. Nakauwi na si Ibarra ng kanilang tahanan. Galit at malungkot pa rin siya. Kaya't noong siya na lang ang nasa bahay, ay ibinuhos niya ang kanyang emosyon na parang hindi pa niya iyon nagawa noon. Hindi na alintana ni Ibarra ang paglipas ng oras hanggang sa tumunog ang kampana sa kamparyo ng simbahan. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan, ay makikita sina Crispin at Basilio, magkapatid na sakristan ng simbahan. 10 taong gulang si Basilio habang 7 taong gulang si Crispin. Crispin, hawakan mo na mabuti ang tali. Magpahinga naman tayo ka. Kanina pa tayo nakatayo, nagpapatunog ng kampana. Hindi pwede, magagalit ang sakit sa mayor. Oo nga pala. Kailan niyo yung susweldoan mo ngayong buwan? 2 reals lamang, Crispin. Gado mo na lang yung sinasabi na nakawan kong ginto sa simbahan. Para hindi na sila manggulo. At makauwi na ako. Ako, Crispin, ilang balta na ang aking inabot sa sakit sa mayor. Sa sinasabi nila, ikaw raw ang nako ng 22 reals yun. Subalit, hindi sasapat ang aking sweldo. Nakatakot po kasi. At dumating ang itinuturing nilang berdugo ng simbahan, ang sakristan mayor. Paswil na bata. Eh, kailan talaga kayo? Wala kayong maganda nagawa dito sa simbahan. At saka ikaw, Basilio, bumulta ka ng 2 reals ha, dahil sa pangit na tunog ng kampana. At saka di ka na uwi na alas 8, alas 10 ka na uwi. Pero ulin po ako ng mga gwardya. Wala akong pakialam. At ikaw, Crispin, hindi ka uwi, hanggang di mo nilalabas yung 2 bitong ninakaw mo. Ha? Wala naman kayong ginawang maganda dito sa simbahan. Pati simbahan, pinagnanakawan niyo pa. Nanakaw, hindi po ako nanakaw ng kahit ano. At sumasagot ka pa talaga. Itong sa'yo. Crispin! Kahit mo tama Ano po, maawa po kayo. Bumigilan! Wala nang nagawa pa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang mga kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Pagdating ng 10 ng gabi ay nakapinid na ang buong simbahan. Kaya't kinalag niya ang tali ng batingaw upang makapadusdos siya mula sa bintana ng kampanaryo. May maririnig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit
sino man ang pumansin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo, at isang hita ng patong bundok na nahingi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas ng kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Habang naghahanda si Sisa ay siya namang pagdating ng kanyang asawa, si Pedro. Bago pa matapos ni Sisa ang sinasabi, ay nakain na ng kanyang sagapang asawa ang ulam. Pakiramdam niya ay siya ang kinakain nito. Wala na lang siyang magawa kundi ang pigilin ang luha. Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobrang kalungkutan niya kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 pang tawilis at tiniis ang kanyang gutom. Dahil alam niyang hindi nakakasya ang pang-ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Oh, Sus Mariosep, anong nangyari sa'yo, Basilio? Huwag po kayong mag-alala, ina. Nasa kumpendo po sa Crispin. At siya ba'y buhay? Naku, salamat sa Diyos kung siya'y buhay. Ngunit bakit kaduguan? Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lang po ako pinauwi ng sa Kristang Mayor. Di po nila ako pinapauwi ng alas 6 ng gabi. Naglakad po ako ng alas 9 at pinaputukan po ako ng isang pungo at dumaplis sa aking pisngi. Sadyang wala talagang mga puso yung mga guardiang sibil na yan. Halika't na anak at gagamutin kita. Ayan, ayos na. Halika't kumain ka muna. Pagpasensyahan mo na kung minatamis ang saging na lang ang natira. Nagluto kasi ako ng masarap na ulam kanina, ngunit inubos ito lahat ng iyong ama. Kaya pagpasensyahan mo na lamang siya. Hindi ho ba kayo sinaktan? Huwag ka mag-alala, hindi naman ako sinaktan ng iyong ama. Ngunit, bakit daw hindi pa makakauwi ang iyong kapatid? Naparusahan po siya ng Kristang Mayor. Ngunit, siya daw ang nagnakaw ng 2 onsang ginto. Pero hindi naman talaga siya. Hindi siya papauwiin hanggat hindi nababalik. Yun. Habaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunsong anak. Hindi naman ganong klase ng tao ang aking anak. Hayaan mo, kakausapin ko ang kura bukas. Hihilingin ko na pakawalan ng iyong kapatid. Pagkatapos mong kumain, matulog ka na dyan at huwag mo nang isipin ang mangyayari. Walang galang na bata! Magnanakaw! Walang maawa po kayo sa akin. Magtago! Aman! Kasalanan mo rin yan! Inay! Kuya, tulungan niyo po ako. Maawa po kayo sa akin, Inay. Walang yakang bata ka! Walang respeto! Kinaumagahan ay maagang namitas si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Inilagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kura. Sa kumbento ng simbahan, Tao po, magandang araw po. Sino kayo? Ako si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. Maaari ko hubang makausap ang kura. Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung ganun may kahit makausap ko na lamang ang aking anak na si Crispin. Huwag ka na magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ang nasa bahay, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Maaari ko hubang makausap Naiwan nga. Ngunit tumakas siya pagtapos magnakaw na maraming bagay. Baka nga hinahanap na siya ng mga Guardia Civil sa inyo eh. Alam mo, napakabuti mong asawa. Ngunit masasama naman ang mga anak mo, katulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Naku, baka masigitan niya pa ang kanyang ama.
Nandito si Christine. Hindi pa siya umuwi simula kagahapon. Ala, tumayo ka dyan. Huwag kang magulgul dito. Doon ka sa lansangan. Nakakahiya ka. Nasa simbahan ka. Oh. Christine! Christine! Tumatakbo na si Sisa dahil sa takot na mahuli ang kanyang mga anak dahil sa kasalanang hindi nila ginawa. Sa kalituhan ay halos madapa-dapa siya sa daan. Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa nakita. May mga gwardiya sibil na naghahanap sa kanilang bahay, tila may hinahanap na tao. Nagtago muna siya, ngunit nakita rin ng mga ito. Dinala na ng mga gwardiya sibil ang kaawa-awang si Sisa sa kwartel ng gwardiya sibil. Doon siya ay kinulong habang hindi niya itinuturo ang mga anak. Diyos ko po, huwag niyo pong pabayaan ang mga anak ko. Christine, pasensya. Walang magawa si Sisa kundi ang umiyak. Nakarating sa Alperes ang balita kaya't nagdesisyon itong palayain si Sisa dahil na rin sa kawalan ng katibayan. Mabilis na tumakbo papalayo ng kwartel si Sisa habang umiiyak. Gulagulanit na ang kanyang mga damit dahil sa pangit na kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya. Bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak. Nagpunta siya sa kanilang dampa upang tignan kung nandoon si Basilio. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Hanap na kayo ni nanay. Huwag na kayo magtago. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Hanap na kayo ni nanay. Nandun Tasyo! Nandun Tasyo! Nandyan ba kayo? Ano ka nung tao? Anak ko! Anak ko! Anak ko! Anak ko! Crispin! Nabuti, Crispin! Saan na kayo? Crispin! Asan yung mga anak ko? Asan na kayo? Amin! Alam mo ba kung nasa mga anak ko? Alaman! Anak ko! Alam niyo pa kung nasaan na! Crispin! Crispin! Anak ko! Kayo! Alam niyo ba kung nasa yung mga anak ko? Anak ko! Crispin! Kasi niyo! Anak ko! Ipahanda ko na lahat ng kailangan bago magbukang liwayway. Ibarra, ayoko makasama ang pura. Bakit naman? Kunwari ko eh, binabantayan niya ang lahat ng tilis ko. Natatakot ako sa kanyang mga tinig. Kinikilabutan ako sa mga tinig niya ng wari. Napakahiwaga. Madalas ay hindi ko naunawaan ang kanyang mga sinasabi. Tinatanong niya sa akin kung napapaginipan ko raw ba ang mga sulat at ang aking ina. Pag sinasilang at tanding ay kapabalitang hirap kumakain ng maayos ang pura. At tila, mapabayaan ito ng sarili. Ngunit, di natin maaaring hindi siya kumbidahin. May kaugalian tayo dito. Isa pa, narito mo siya. Mga kiratin, di ba kayo nilalamig? Malakas ang hangin sa labas. Baka kayo magkasakit, magkasipon.
Gandang araw, Pato. Napakasarap ng manghap ng sariwang hangin. Meron po ba ng magaganap na kasiyahan dito sa bukid? Saan matatagal? Sa may batis, sa gubat, Idaraos. Ipinaghanda namin ito ng mga amigo. At pwede po ba kayong tumalo? Parang patunayan kong wala na akong galit sa'yo. Malugod kong tinatanggap ang inupa. Maria, alis na ako. Kita na lang tayo bukas. Padre Salvi, mauna na po ako sa inyo. Hindi niyo po ako nakikilala, Ginoong Crisostomo. Subalit, 2 araw na po ako naghihintay para sa inyong pagdating sa bayan ng San Diego. May kailangan kayo sa akin? Tinatawag po nila akong tulisan, kaya't walang nagnanais na tumulong sa akin. Nawawala ang aking 2 anak at nabaliw ang aking asawa. Ano naman po ang kailangan niyo, Ginoo? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo, Ginoong Crisostomo. Sige. Sumabay kayo sa paglakad ko at sabihin ko anong nais niyo. Naglalakad na patungo sa lawa ang magkakaibigan, kadalagahang kasama ang kanilang mga ina at mga tiyahin. Kasama ang mga katulong na babae na may dalang baong pagkain at kagamitan para sa picnic. Sinaway sila ni Tia Isabel sa kanilang kaingayan. Natanawan nila ang paparating na mga kalalakihan at ang isa'y tumugtog pa ng gitara. Isang mangingisda ang nagsalok ng isda sa baklad. Wala siyang nahuli ni isang isda kahit paulit-ulit na siyang nagsasalok. Nagulat ang mga tao. Si Leon ay tumulong sa pagsalok ngunit nagulat siya dahil ang tumambad sa kanya ay isang buhaya. Ang bangkero ay kumuha ng lubid at tumalon sa tubig. Nagsigawan at natakot ang mga nandoon. Saglit na lumitaw ang ulo ng bangkero na hatak ang dulo ng lubid. Nagpalakpakan ang lahat. Naihahon ng bangkero ang buhaya sa baklad pero habang tinatalian na ang bunganga, lumaban ito kaya nahulog sa tubig ang buhaya kasama ang bangkero. Nagsigawan ang lahat. Tumalon si Crisostomo na may hawak na patalim. Nagulat ang lahat. Pumula ang tubig. Tumalon na rin ang ilang mga lalaki para tulungan ang 2 pero bago pa man sila makalapit sa 2, napatay na rin sa wakas ang buhaya. Si Maria Clara ay hindi halos makahinga dahil sa ginawa ni Ibarra. Ang lahat ay natuwa sa pagkaligtas ng 2. Ang iba ay nagtawanan, ang iba naman napaiyak. Nang sumunod na umaga, si Ibarra ay humingi ng payo kay Piloso Potasio. Naabala po ata kita. Hindi. Anong mapaglilingkod ko sa inyo? May nais lamang akong isang bini sa inyo. Kayo po ba ay nagsusulat ng isang hieroglipiko? Hindi ako nagsusulat para sa aking panahon, para sa kinabukasan. Tiyak na kapag nabasa nila ito, ay hindi papahalagahan at susunugin lamang. Ang susunod na henerasyon ay tiyak na mas matalino kaysa sa atin. Anong wika naman ang iyong sinusulat? Nagsusulat ako sa ating sariling wika na Pilipino. Pwede po palang magamit ang wikang Tagalog sa hieroglipiko? Maaari, higit na mas mabuti ang wikang Tagalog kaysa sa Latin. Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo, tulad ng ginawa ng aking ama noong siya'y buhay pa. Nais ko pong magpatayo ng eskwelahan at bilang paalala na din sa aking kasintahan. Matagal ko ng pangarap yan. Pangarap ng isang baliw. Aakalain ng mga taong baliw rin kayo dahil nahingi kayo ng payo sa isang napagkamaling nilang baliw. Naniniwala akong mangyayari lahat ng plano kung walang sagabal. Matutuloy ang iyong plano kung may pag-ugnayan ka sa mga taong pasabihin. Totoong makapangyarihan ng pura, subalit hindi ako naniniwala sa mapang-abuso ng lakas at kapangyarihan. Ang ating pamahalaan ay ang pura lamang ang pinatunggan. Ay, Igo, huwag niyo munang subukan ang inyong pinaplano kung hindi niyo palubusan natatanggap ang pagkamatay ng inyong ama. Matutulungan kaya nila ako at maunawaan ang ipapatayo mong eskwelahan at magiging tulay para lumaya sa kumangmangan ng bayan ko.
Kahit hindi man magpatuloy ang inyong plano, masaya ako at inyong sinubukan. Yun nga, tama ka. Kaya ako'y pupunta na sa pula at sana hindi siya katulad ni Padre Damaso. Paalam na. Paalam. Sinunod ni Ibarra ang payo sa kanya ng pilosopo. Sa kabutihang palad ay nagtagumpay ang proyekto. Nakapag-ipon sila ng puhunan sa paggawa ng paaralan. Isang araw, bago gawin ng nasabing proyekto ay idinaos ang paglalagay ng palitada at pundasyon ng paaralan. Kinausap ni Inyol Juan ang taong madilaw na siyang humihila sa mga panghugos. Pagkatapos may ilagay ang mga mahalagang bagay sa silindrong kaha, ay binigyan ng alkalde si Ibarra ng isa sa mga ito. Napilitan si Ibarra na bumaba. Kinakabahan si Ibarra sa pagbaba, habang ang taong madilaw ay tila nababagabag at pinagpapawisan ng malamig. Nagbabantay si Elias sa malayo at bahagyang kinindatan si Ibarra. Hanggang sa nagulat na lamang ang lahat dahil sa isang malakas na ugong. Nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Nagsigawan ng lahat dahil sa nalansag ang paghugos ng hindi inaasahan. Mabuti at nailigtas ni Elias si Ibarra, na bigla na ring nawala. Nang sumunod na araw, Senior, nandun sa akin kumausap po siya sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala, pero may sinabi po siyang kilala mo daw siya. Sige. Pasakin mo siya. Magandang umaga, Senyor. Elias! Ikaw pala yan! Hindi ko inaakala na ikaw pala ang dadating. Tara, punta tayo dito. Patawad, senyor. Pero dapat talaga kayo ay mag-ingat na. Marami na kayong lihim na kaaway. Itinulungkot ko ang pagkamatay ng lalaki kanina. Kung nabuhay pa siya ay malamang napinabangan natin siya at nalaman kung sino ang mga kaaway ko. Patawad, Don Ibarra. Ngunit kayo'y nagkakamali. Sa galit niya'y kung siya'y nabubuhay, malamang nagtatago siya sa baluktot natin pamahalaan. Diyos na ang gumawa niyo, kaya siya'y namatay. Kaya dapat maghahanda ka sa bawat nitong Panginoon, Don Ibarra. Maraming salamat po. Dito na po ako. So dapat akong pasalamat, Elias. Iligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, Don Ibarra. Makikita pa tayo muli. Andito lang ako lagi para sa inyo. Kung ako man ay kakailangan ninyo, andito lang ako. Maraming salamat, Don Ibarra. Paalam. ilang araw na ang lumipas. Pagkatapos magawa ang buong paaralan, ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-alta de sosyedad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra. Puro papuri ang ipinaukol ng alkalde sa kausap habang sumimangot at napasaring sa kanyang si Padre Damaso. May nais po ako sabihin sa inyo. Gusto ko magpatayo ng eskwela dito. Magandang araw. Ano na po, lalaki ang pwedeng pumasok dito. Hindi po ang mga kapaiyan ni Kuya Magasla. Pagpalain kayo. Ano po ang masasabi niyo? Bakit hindi ninyo ipapatuloy ang inyong usapan? Muchas gracias, Ibarra. Nabanggit lamang sa akin ni Ibarra ang mga taong nakatulong sa kanya gaya ng arkitekto at management. Nakakatawa lamang ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indyo na nagdudunong-dunungan. Ako lamang ang gumuhit sa plano ng simbahan din. Subalit, ang pinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong sawali. Alam nyo, ng mga Indyo, matutuwa ng konti. Bay, akala mo kung sino na kumakaasta? Tingnan nyo ang ama niya, si Don Rafael.
isang erehe at filibustero. Namatay nag-iisa sa kartel. At ang masama pa, labi? Aba, ipinilapa sa ilog. Gusto na ang pamimira at pagwalang galang sa aking ama! Lumayo kayong lahat kung ayaw niyo madamay! Bitawan mo ako! Hindi! Alam niyo ba, itong padre na to ay hindi kagalang-galang! At walang nakakaloob! Kayong lahat ay may minamahal na ama. Kaya alam kong ipagtatanggol niyo rin siya! Itong padre na to ay isang demonyo na banal-banalan lang! Huwag, senyor! Huwag niyong hayaan na sarili niyo magkasala sa Diyos! Crisostomo! Tama na! Para sa aking pakiusap, utang na loob, ibaba mo yan! Diablo! Isang araw, sa opisina ng bagong dating na Kapitan General. Kamahalan, kung pahintulutan ninyo, ay nais kayong makausap ni Juan Crisostomo, di ba? Si Don Ibarra? Ang sinasabing nakaalitan ni Padre Damaso? Opo, at ang napatawan ng ex-king. Pasukin mo siya. Nais ko siya makausap. Magandang araw. Don Ibarra, Magandang araw, Kapitan General. isang karangalan na makilala kita. Ginulat ninyo ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa bansang ito ay hindi na ako tinuturing na mabuting tao. Tungkol sa pagkakaalitan ninyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magagalaw ng mga pari hanggat ako namumulo sa ating bansa. Maraming salamat po, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pinupuri sa Madrid ang iyong kahusayan, kamahalan. Pagpalain nawa kayo na may kapal. Bueno, may pupuntahan akong mahalagang bagay. Maraming salamat at nakausap kita, Senyor Ibarra. Sige po, kamahalan. Aalis na po ako at maraming salamat din po. Mula sa araw na ito, Alcalde, inihakabiling ko sa ilalim ng iyong proteksyon si Senyor Ibarra. Ipaalam mo daw sa mga alperes at sundin ang kanilang mga adhikari. Masusunod, kamahalan. Sa bahay ng Alperes, sa parting bintana, ay may makikitang silyon na laging inuupuan ni Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ay isang gugusgusing babaeng nag-aastang Europea. Asawa siya ng Alperes. Mas kilala siya bilang Doña Alperesa. Mahilig siyang mag-Espanyol at nagpapautal-utal ng Tagalog upang hindi siya mahalata. Isang araw ay maririnig na umaawit si Sisa na inaalagaan sa bahay ng Alperes kaya't ipinatawag ito ni Doña Consolacion upang pakantahin. Hindi ito nakapagbigay galang kaya't hagad na kinuha ni Doña ang nakasabit na latigo. Hoy, baliw! Ha? Baliw? Sino baliw? Hindi ako baliw. Ah! Vamos, magkantar ikaw. Ayoko! Kumanta ka! Ayaw mo ha? Sige, sumayaw ka. Gayahin mo ako. Gayahin mo, ang pangit! Ayoko. Hindi mo kakayahin? Ha? Gayahin mo! Si Padre Damaso ay tuloy-tuloy na sa katre ng may sakit at saka hinahawakan ng kamay ng dalaga. Namangha si Maria Clara nang idilat ang kanyang mga mata dahil sa namalas niyang anyo ni Padre Damaso. Siya'y lumabas at sa silong ng balag na nasa balkon ni Maria Clara ay ibunilaslas niya ang kanyang damdamin.
Si Doña Victorina ay lumapit kay Padre Damaso nang ito'y matiwasay na at ipinakilala si Linares. Iniabot ng binata ang liham. Ngunit siya'y minasdan ni Padre Damaso mula ulo hanggang paa. Ang liham ay binasa na tila hindi naunawaan. Magandang umaga, Reverensya. Magandang araw, Victorina. Pinapakilala ko nga pala ang pinsan kong si Linares. Ah! Ikaw ang inaanak ni Carlitos. May lihim sa akin ukol sa'yo. Ngunit, hindi kita nakilala. Dahil kasi hindi ka pa sinisilang nung ako'y umalis sa Espanya. Ah! Sinasabing ihanap kita ng mamapasukan at ng asawa. Sa mapapasukan ay madali. Marunong ka ba magbasa at magsulat? Ako po'y nag-aaral ng pagkamana ng gold sa Universidad ng Central. Gaske! Hindi ko akalain. Para kang isang mahilig na babae. Ah! Bibigyan kita ng isang babae. Oo, isang babae. Di naman po ako nagmamadali, Padre. Isang babae, isang babae. Isang babae. Halika't, kausapin natin si Tiago. Si Linares ay namutla, ngunit sumunod din. Si Padre Salvi naman ang humahaliling, paroot parito na nag-iisip. Samantala si Elias naman ay kinakausap ang isang kaibigan sa gubat sa Batangas. Huwag nating hayaang dumanak ang dugo, Kapitan. Alam kong tutulungan tayo ni Don Ibarra. Di ako bitsito. Lalo't na isa siyang mayaman. At halos lahat ng mayayaman ay wala ng ibang inatupag kundi magpayaman. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na gawin itong planong ito. Ipapangako ko po sa inyo nang tatagumpay ako. Ngunit paano kung hindi ka magtagumpay? Kung pumahag man si Don Ibarra, ay makukuha natin ang hustisya. At kung hindi naman, malamang ako ang unang maglalagas sa himagsikan. Kung gayon ay ipakilala mo sa akin ang mga kasama mo at ang kanilang sariling sinapit sa kamay ng napakalupit na Espanyol. Maghihintay ako, Elias, para sa kapayapaan at kalayaan. Sana'y magtagumpay ka sa iyong binabalak. Naglalakad ang mag-asawang De Espadana sa lansangan sa katanghaliang tapat. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indyo, habang panay pintas at panlilibak ang maririnig sa bibig ni Doña Victorina. Ang pagpangit ng mga bahay dito, halatang isang Indyo lamang ang maaaring tumira. At aba, walang paggala. Hindi man na magbigay pugay para sa mga katulad natin mga Carlica. Hindi ka takatakang puro pa umutya ang maririnig natin sa Friday tungkol sa kanila. Bakit ganyan ka makatingin? Naiingit ka ba? Kayo? Kaiingitan ko? Bakit? Kinaingitan ko nga palang inyong kulot. Napagkagandang tanong, dalawang doon na walang asa na nag-away sa mismong durungawan ng bintana ng bahay ng Alperes. Ano kaya kinahihinat na nito? Para sabihin ko sa'yo, Doña Alperesa, hindi ako probinsyanang katulad mo. Ang mga Alperes ay hindi nakakapasok ng aming bahay. Hindi, nasa pintuan lang. Aba, excelentissima, senyora. Hindi ba nakakapasok ng mga Alperes kundi mga pilaklig na tulad ng mga inyo? Aba, talagang ginagalit mo ako Tama na. Bitawan mo ako! Ayan, sinisip ka na. Nasabi mo? Ano, senyora? Sus Marios at Konsolasyon! Ano naman panggulo ito? Magtigil ka at nakakaya sa mga tao! Ibili mo yan ng disenteng damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa bayan. Madami naman kayo sundalo. Ikaw ang bumili ng asal, walang modo. Naturing ang mayaman, ngunit sayad sa lupa ang ugali. Magtigil ka, Alperes! Kumakalipos ka sa amin, ay kala mo napaganda ng moral! Halina nga, Konsolasyon! Aray ko! Anak ko, alam ko nandito ka. Nararamdaman kita, anak. Si nanay lang to. Huwag ka magtago. Ate Sisa, ang inyong anak na si Crispin ay natagpuan na.
Si Crispin, anak ko. Oo, ate. Tagpuan na. Oo, ate Cesar. Halika, sumahan kita. Anong nangyari, Mahe? Ang anak ko, si Crispin, nasa... Crispin? Crispin! Anak ko! Ang tagal ka na hinahanap ni nanay. Anak, umuwi na tayo sa dampa. Huwag mong iwan si nanay. Anak ko! Anak ko! Crispin! Anak ko! Pakiusap, pakitulungan ng nangyari sa Hindi! Hindi! Umuwi pa kami ni Crispin sa dampa! Bitawan niya ako! Crispin! Crispin! Umuwi pa kami sa dampa! Crispin! Anak ko! Huwag mo akong iwan! Kailangan kita. Tala sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares, Sinang at Victoria ay nag-uusap. Yan, ni Ibarra ay marami ka rin palang bansa na puntahan. Marahil ay magkagaya kami ng Ibarra ng hilig. Linyares, puntahan mo ang Alvarez at hamunin mo siya ng sable. O, Bakit kanya Victorina? Ano nangyari? dahil siya at ang kinida niya, ay nilibak kami. Responsibilidad mong pagtanggol kami? Kundi, ay malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kayong mahinihilo niya, Victorina. Kung gayon ay, anong gusto mong mangyari? Ganyan. Ang pinsan kong si Linyares ay hahamunin ng Alvarez. At kung hindi siya pumayag, ay huwag mo siyang pakasal sa iyong anak. Pagpangamayin po muna ulit. Pupunta lang mga kasakit sila. Bakit umiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang kanyang papakasalan, kundi si Linares. Dali-dali namang napumunta si Elias sa bahay ni Ibarra. Senyor, Elias, paano ka nakapasok dito? senyor, kailangan niya nang umalis ngayon din. At maya-maya, dadating na sila. Sino? Ang mga Guardia Civil at Alvarez. At sa anong dahilan? Bilang pinuno ng mangyayaring himagsikan mamaya. Anong kalokohan ito? Ayun na, senyor. Nagsisimula ng himagsikan. Kumilos na tayo, senyor. Ngunit, wala akong kinalaman dyan. Gumawa sila ng kwento upang masiraan ka at makulong, senyor. Sige, tulungan mo ako. Ito ang mga dokumento ng aking pamilya. Nalihim. Ito naman ang lihim ng aking ama. Kaya, tulungan mo akong ipagbukod sila. Kilala mo pala si Don Pedro Ibarremedia, senyor. Siya ang lolo ko sa tuhod. Hindi mo ba alam? Ang taong ito, itong lolo mo, siya ang dahilan kung bakit napugsa ang aking pamilya. Kung ano man ang nagawa ng aking lolo,
Labas na ako doon! Oras ng hapunan at magkakasalo sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares. Ngunit nagdahilan si Maria na wala siyang ganong kumain kaya niyaya niya ang kaibigang si Sinang sa piano. Nasa bulwagan at hindi mapakali si Padre Salvi. Tumugtog ang orasan at sumapit na ang ganap na 8 ng gabi. Nangangatog na napaupo sa isang sulok ang pari. Pumasok ng bahay si Ibarra na nakasuot pang luksa at bakas ang matinding kalungkutan. Tinangkang lapitan ni Maria Clara ang kasintahan ngunit narinig ang magkakasunod na putok ng baril. Naglabasan mula sa komedor sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares. Nagyakapan sina Maria Clara at Sinang habang panay ang usal ng dasal ni Tia Isabel. Pinapasok ni Tia Isabel ang mga dalaga sa kwarto. Napilitang manaog si Padre Salvi. Nanaog din si Ibarra kahit na pinigilan ni Tia Isabel. Nagmadali sa paglalakad si Ibarra hanggang sa nakarating sa kanyang bahay. Nag-uusap sina Tia Isabel at Kapitan Tiago nang biglang dumating ang mga espadanya. Malaki talaga ang natutulong ng may isang kamag-anak na nanungkulan sa pamahalaan. Diba? Nang dahil doon ay mabilis siya nakakapaglabas-masok sa palasyo ng kapitan. Una ko pa lamang nakita yan si Ibarra ay naniniwala na akong isa siyang pilibustero. Ano pala ang sabi ni Kapitan General sa kalagayan ni Jesus na Ibarra? Iminungkahi ng pinsan kong si Linares na siya'y bitayin. Hindi. Huwag mo nang ipaglihim sa amin, pinsan. Ikaw ang tagapayo at Clarita, iha. Ikaw ang dinalaw namin dito. Mabuti naman at nakita kita. Kaya kami narito ay upang mapag-usapan na ang mga hindi natapos na pag-uusap noon. Mawalang galing na po. Pabalik po muna ako sa aking silid. O siya, Tiago. Dapat nang matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ng aking pinsang si Linares. Pag sabi mong magdaraos tayo ng isang piyesta. Maganda yan. O siya, mauna na kami. Sige, salamat sa pagdalaw. Crisostomo! Ako nga. Sa bangkay ng aking ina ay nangako ako na paliligayahin kita. Ano man ang aking maging kapalaran. Nagpunta ako dito para tuparin iyon. Ikaw ang hindi tumupad sa ating sumpa. Palalayain na kita. Patawarin sana ako ng alaala ng ina. Sasabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ng aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring magpakasal sa iyo sapagkat may bubunyag ang lihim na iyan. Matutuklasan na kita kasi ng aking ina. Mawawala ng daga ng kinikilala kong ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat ng aking sinabi. May sulat na iniwan ng aking ina. Bigay ito ng taong nakababatid ng aking lihim ng sulat na ito. Kapalit ng sulat mo sa akin. Totoong pinagtaksilan kita. Ngunit, halang-alang sa alaala ng ina, napilitan ako ipagpalit ng iyong sulat nang hindi nalalaman kung saan nila ito gagamitin. Wala akong magawa, kundi magtiis upang patuloy na maitago ang aking lihim na pagkatao. Kailangan kong makipag-isang dibdib upang patuloy na maitago ang aking lihim. Kakasal ka na. Oo, yan ang gusto mangyari na kinikilala ko. Minahal at nilagaan niya ako. Kahit bilang ganito, ay kailangan sundin ko siya. Ngunit, hindi ko malilimot na maging sumpaan natin. Anong ibig mong mangyari? Madilim ang hinaharap. Ngunit, gusto kong malaman mo na minsan lamang ako umibig.
at hindi na ito maangkin ni man. Ano ang mangyayari sa'yo? Ako ay tumakas lamang at hindi magtatagal ay malalaman din nila yun. Paalam, Crisostomo. Amin, Maria. Ipinagpatuloy ni Elias ang pagsasakay kay Ibarra patungo sa Mandaluyong upang itago siya sa bahay ng isang kaibigan. Siniguro rin ni Elias na ibabalik niya ang pera ni Ibarra na itinago niya sa puno ng balete. Inalok ni Ibarra si Elias na sumama sa kanya sa ibang bansa ngunit tinanggihan nito ni Elias. Habang naglalayag, napansin nila ang kaguluhan sa palasyo at pinatigil sila ng polborista. Nang tanungin kung saan nanggaling, sinabi ni Elias na mula siya sa Maynila at maghahatid ng damo sa hukom at kura. Pinayagan silang magpatuloy ng bantay at pinag-ingat na huwag magpapasakay ng sino mang bilanggo. Nagpatuloy sila sa pagsasagwan hanggang sa marating nila ang Ilog Pasig at makarating sa Santa Ana. Dito napadaan sila sa bahay bakasyonan ng mga Heswitas kung saan naalala ni Elias ang kanyang nakaraan. Nang makita ng bantay ang bangka nila sa lawa, sinubukan ni Elias na iwasan ng mga sibil na humahabol sa kanila. Ngunit dahil walang sandata, nagdesisyon si Elias na magkita na lamang sila ni Ibarra sa Noche Buena sa libingan ng nuno nito. Sumisid si Elias at sinikad ang bangka upang mawala sa paningin ng mga sibil. Pinaputukan ng mga sibil si Elias at nakita nilang may bahid ng dugo sa tubig. Sa huli, pinili na lamang ng mga sibil na umalis. Sa bahay ni Kapitan Tiago, pinahayag ng alperes ang balitang dudurog sa puso ni Maria Clara. Nagpadala ng sulat at rosaryo na batid ni Kapitan Tiago ay nagmamay-ari ang kanyang anak. Natagpuan ng rosaryo na ito sa tabi ng sunog na katawan. Maria, may nagpadala sa'yo ng liham. Hindi maaari. Ang nasaring ito. Hindi. Hindi ito makatotohanan. Hindi ako naniniwala. Anong nangyari? Crisostomo! Diyos ko. Tiya! Minamahal ko! Hindi ito maaari! Crisostomo! Natakot ka, no? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Andito ako para saksiyan mo yung kasal. May sakit ka na naman ba, Maria? Bakit namumutla ka? Wala ka naman tiwala sa inaan mo. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa'yo. Bakit ba ninyo ako? Tulungan ninyo ang aking ama upang hindi matuloy ang aking kasal. Kung nabubuhay pa si Crisostomo, gusto kong lumaban, umaasa at nanalig. Ibig kong mabuhay upang marinig ang mga bagay tungkol sa kanya. Ngunit ngayon wala na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na masigit sa Diyos. Maaari ako magpakasal. Kanino mang nang mabubuhay pa si Crisostomo? Wala namang gusto ng aking ama, kundi wala lang kanugnan sa mga nasa hotel. Ngunit ngayon patay na siya. Walang sino man tatawag sa akin ng asawa. Humberto, sa cemetery lamang ako magpipilihan. Kung patawad, hindi ko sinasadya ang kalungkutan mo ito. Ang nais ko lamang bigyan ka ng kalagayahan. Kung ano kinabukasan,
Ito'y dahil mahal kita. Mahal pa rin niyo ako eh. Huwag niyong hayaan ako'y malungkot habang buhay. Dahil siya, ibig ko na rin mamatay o maging madre! Isang madre! Isang madre! Hindi mo alam ang misteryo na kakupli! Sa pader ng kumpento! Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapapahalagaan. Hindi na kalagayahan mo. Magmahal ka ng pinata kung sino man siya. Huwag lang ang kumpento. Kumpento! O kamatayan! Samantala ay nakauwi na sa bahay si Basilio at dinatnan iyong sira-sira at wala ng ina. Paika-ikang pinuntahan nito ang bahay ng Alperes. Inutusan ng babaeng nasa bintana ang Guardia Sibil na papanikin si Sisa, subalit kumaripas ito ng takbo nang makita ang mga bantay. Hinabol ni Basilio ang ina pero binato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan ng bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa ina. Nagsuot sa gubat si Sisa at sumunod pa rin si Basilio hanggang doon. Makailang ulit na nadapa at bumangon si Basilio pero hindi pa rin siya tumigil at sa pagsunod sa ina. Narating nila ang libingan na nasa tabi ng puno ng balete. May pintuan nito na pilit binubuksan ni Basilio. Anyong tatakas muli si Sisa subalit nagpatihulog na si Basilio. Nagawa pang yakapin at halikan ni Basilio si Sisa. Tigmak ng dugo ang noo ni Basilio at nawalan ng malay tao. Pinagmasdan ni Sisa ang mukha ng bata at natigilan siya nang makilala ito. Napasigaw si Sisa at nagbalik ang alaala. Hinagkan at niyakap ng mahigpit ni Sisa ang anak hanggang sa napaglugmok na rin ito. Nagbalik ang ulirat ni Basilio at nakita ang inang pinanawan ng malay. Kumuha ng tubig si Basilio at winisikan sa mukha ang ina. Idinikit niya ang tainga sa dibdib nito hanggang sa sinakmal ng matinding pagkasindak si Basilio. Patay na si Sisa. Niyakap ni Basilio ang malamig na bangkay ng ina. Pag-angat ng ulo ni Basilio, nakita niya si Elias. Nagkwento si Elias kay Basilio sa mga nangyari. Inutusan siya na sunugin na bangkay ng kanyang ina. Pinaalam niya kay Basilio ang tungkol sa gintong kanyang ibinaon. Pagkatingala sa langit ay kumibot pa ang mga labi na tila nananalangin hanggang sa unti-unting nabuwal sa lupa si Elias. Maraming salamat at nakarating din ng payapa sa kumbento para sa akin. O siya, bago ako magpahinga, nais ko munang makita si Maria Clara. At balita ko, matagal na rin siyang hindi nakapagkumpisan. Maria Clara? Maria? Bakit nakakanda na ang pinto? Kuhanin mo ang susi. O siya, hayaan mo na kami dito. Abre la puerta, Maria. Papasukin mo ako at hayaan mong damahin kita. Upang malinisan ang iyong kalooban ng kapatawaran sa Diyos. Kung nais mo makandado, ikaw ang bahala. Kaya sa sasaduwi! Paano ka nakapasok dito? Maria, bakit mo pinapahirapan ang iyong sarili? Tingin mo ba matataguan ko? Lumayas ka dito! Layas! Layas! Maria, itigil mo yan. Sasapian ka na ba? Hindi ito ang tamang pagtrato mo sa iyong kabanal-banalang Kumpisor, Maria. Ikinulog mo ang sarili dito sa katahimikan. Ngunit ginagbalan naman ako ng iyong presensya! Inutusan kita bilang sugo ng Diyos. Dalumuhan niyo din at magsagawa ng eksorsismo. Hindi ako lulod. Humingi ng kapatawaran sa'yo. Isa pa ang demonyo! Eres yun! Iyak ang Diablo! Hindi lang ako nasasaktan sa iyong pagtanggap sa akin. Pagkatapos ng sakripisyo ko sa iyo, yan ang gagawin mo?
Patawarin mo ako. Nais ko lamang mahal ka ni kamahal ko. Pagmamahal? Ano alam mo sa pagmamahal? Wala tayong karapatan sa pagmamahal! Huwag. Nagigilsa mo. Ngunit, papatayin ko na ang sarili ko. Por favor, Maria. Huwag. Para matapos na ang kahiyupan kita! Maria, huwag mong gawin. Por favor. Para matapos na ang sumpahin ka sa akin! Huwag mong gawin. Huwag mong gawin. Kita! Ano ang kayong sinilan na may kakapal na tupa? At pagdaling sa'yo pinaroroonan! Minsan, hindi na ako maaaring masaktan pa! Nahigusa ko sa'yo. Hindi mo na ang iyong bugtong nanak. Isama ang aking buhay. Lubos na lang walang trisa ang aking buhay! Simula nang pumasok si Maria Clara sa kumbento, nagpakalayo-layo na rin si Padre Damaso. Sa Maynila siya naglagi hanggang inilipat ng Padre Provincial sa isang malayong lalawigan upang doon na magmisa. Kinabukasan, natagpo ang patay si Padre Damaso. Ayon sa pagsusuri ng mga mediko, bangungot o sama ng loob ang sanhi sa kanyang pagpanaw. Nanungkulan naman pansamantala si Padre Salvi sa kumbentong pinapasukan ni Maria. Ilang araw pa ay naging obispo na rin ito at nagtungong Maynila. Bago naman maging ganap na mongha si Maria, kalunos-lunos naman ang sinapit ng kanyang ama-amahang si Tiago. Nangayayat ito ng husto, naging mapag-isip at nawala ng tiwala sa mga tao sa kanyang paligid. Sinabihan naman ni Maria ang kanyang tiya Isabel na umuwi na lamang sa Malabon o San Diego dahil nais na niyang mamuhay ng mag-isa. Napabayaan na rin ito ang mga santo-santang pinananampalatayaan. Naging abala ito sa paglalaro ng liempo, sabong, at paggamit ng marijuana. Napabayaan niya ang kanyang kalusugan at kabuhayan. Ganap nang nalimot ng mga tao na dati siyang marangya at ginagalang na tao sa kanilang bayan. Samantala, si Doña Victorina ay patuloy sa pagdagdag ng kulot sa kanyang ulo upang magbalat kayo na isang taga-Andalusia. Pero nangungutsero na lang siya ngayon. Hindi makakilo si Don Tiburcio at hindi na rin makapanggamot bilang isang doktor at wala na ring mga ngipin. Kayang baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas. Bago mo gawin, suriin mabuti. Isipin din ang iba, huwag lang ang sarili. Tibok ng puso ang magdadala sa akin.
mga rana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y ilikawan na yan lang nakadaman ng wagas na pagkamangha. Hiling ka lang naman na tayo na sanang dalawa, siyang huli at ang umpisa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawala. Nakailang tula na, ba't tila di napupunan ang tangi kong hiling? Hanggang dulo ikaw ang kapiling. Kung pwede lang hanggang magpakailanman, hindi na papakawalan kailanman. Ang laging tamis ng pagsasama na sana hinahanap-hanap ka. Ako na lang ang natira, sana'y magkita pa. Kailan na maririnig ang tahaking mag-isa kahit wala ka na. Mahal kong Maria, hangad ko rin lamang ang iyong nag-umapaw na kaligayahan. Hindi man pinili ng kapalaran na may ikaw at ako sa harap ng altar ng simbahan. Ngunit, ikaw pa rin ang wakas sa pag-ibig na paulit-ulit kong hahagkan. Kaya't para sa iyo, handa akong maghintay sa himpilan ng walang hanggan. Nagmamahal na nasasaktan, Ibarra.